Karaniwan na sa atin yung meron tayong pinaniniwalaan na nagbibigay sa atin ng kalakasan. Tao man ito o kasangkapan, doon tayo humuhugot ng lakas ng loob para magpatuloy. Pero paano kung bigla na lang itong mawala? Kakayanin mo ba? Ganyan po ang tema ng ating kwento ngayon. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa channel, please like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa bawat kwentong ilalabas. May bago tayong storya 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo. At ngayon, para sa tampok nating kwento. Tulad ng nakararami, ang tanging hiling ko lang ay ang muling pagkakaayos ng pamilya ko matapos ang minsang tampuhan nila sa isa't isa. Miss Ann, sa hindi inaasahan lang ay namatay ang tatay Teryo ko sa isang aksidente. At mula noon, kami na lang ng madrasta kong si Auntie Lucing ang naiwang magkasama sa bahay. Palagi niya akong sinasaktan at pinagsasabihan ng mga masasakit na salita. Dahil sa akin niya sinisisi ang biglaang pagkawala ng ama ko. Ang buong akala ko yun ang pinakamalalang problema na kahaharapin ko, pero hindi pa pala. Pagkalipas kasi ng ilang linggo, nabalitaan ko kay Lola Binay na namatay sa atake sa puso ang tsuhin kong si Tito Roel na nag-iisang kapatid ni tatay. Kaya sana po'y paglaanan ninyo ng oras ang liham kong ito dahil ito lang ang tanging paraan para kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam ko. Para na rin maibahagi sa inyo kung paano kaming minsang nakipagsapalaran sa pakikipaglaban sa mga nilalang ng kadiliman magmula nang mapunta ako sa poder ni Lola Binay. Ay! Yan na nga bang sinasabi ko! Aba, ano? Sarap buhay? Tanghali na pero wala ka pa ring planong gumising? Naku, pasensya na po. Napuyat po kasi ako kagabi eh. Wala akong pakialam! Ako na susundin mo simula sa araw na ito dahil patay ng tatay mo. Maliwanag? Pero bakit po biglang nag-ibang pakikitungo niyo sa akin, Auntie? Hindi naman po kayo ganyan dati ah. Aba dati yun! Kung mapait ako sa'yo noong nabubuhay pa ang tatay mo, ay dahil yun sa nakikisama lang ako sa kanya. Tsaka bakit ka nagre-reklamo? Hindi naman kita tunay na anak ah. Kahit na hindi niyo pa rin dapat ako sinasaktan kahit pa hindi niyo ako tunay na anak. Aba, nagre-reklamo ka? Ay sige, kung palayasin kaya kita dito, saan ka pupunta? Isusumbong ko po kayo sa mga pulis. Kaagad akong tumayo mula sa kinahihigaan at kumaripas ng takbo palabas ng kwarto. Sa kasamaang palad, nahablot niya ang buhok ko matapos akong maabutan sa sala, Miss Ann. Pero napahinto siya nang marinig namin ang boses ni Lola Binay mula sa pintuan. Anong ginagawa mo sa apo ko, Lusing? Pruha kang babae ka? Bakit mo sinasaktan si Danica? Yan naman kasing apo ninyo, hindi na natuto? Apo, sabihin mo, anong nangyari? Tinangali po kasi ako ng gising, kaya po binungangaan niya ako at sinabunutan. Walang iya ka talaga! Malamang at mahihirapang makabangon ng apo ko dahil kamamatay lang ng tatay niyan. Ipapupulis kita! Lola, tama na po. Baka atakihin na naman kayo ng alta presyon ninyo. Halika na, apo. Sumama ka na sa akin. Ano? Ay, sandali. Saan niyo ho siya dadalhin? Iuuwi ko siya ng probinsya. Doon na lang siya titira sa poder ko. Ano? Ay, aba, hindi ho po pwede. Sa akin pinagkatiwala ni Teryo ang nag-iisang anak niya dahil malaki ang sama ng loob niya sa inyo, hindi ba? Dahil mas paborito niyo si Roel kaysa sa kanya. Walang katotohanan ng sinasabi mo, Lusing. Talagang ang nilason mo ang isip ng anak ko kaya hanggang sa mamatay siya, bit-bit niya ang sama ng loob niya sa akin. Talaga? Totoo naman, di ba? Buong buhay niya. Parang hindi tunay na anak ang turing niyo sa kanya, kundi ampon. Bakit? Kasi mas pinakikinabangan nyo yung isa nyong anak dahil medyo sinuwerte sa buhay at nakapag-abroad, hindi ba? Samantalang si Teryo, dating tindero lang ng balot. Tama na yan. Anong tama na? Yun ang totoo, Danica. Hindi mo ba naisip kung bakit sobrang dalang lang kung bisitahin ka niya rito?
Kaya kahit anong pang sabihin nyo, Nay Binay, ako ang magtataguyod sa anak ni Teryo. Magtataguyod? Aba, ganon ba ang tawag mo sa mga taong sinasaktan mo? Ano pa kaya maaring magawa mo sa kanya kung hindi ako dumating sa oras? Lola, tama na po yan. Sasama na po ako sa inyo. Hindi! Dito ka lang, Danica. Nakalimutan mo na ba? Yung pangako natin sa tatay mo na hindi tayo maghihiwalay kahit ano pang mangyari? Opo, pero gusto niyo po akong palayasin kanina, di ba? Bakit ayaw niyo na ngayon? Dahil mag-isa na lang ako. At alam mo yun. Ikaw na lang ang naiwan na kasama ko sa buhay. Hindi. Pagod na po ako masaktan niyo, Auntie. Dahil hindi ko kailanman maintindihan kung bakit akong sinisisi niyo sa pagkamatay ni Tatay. Dahil ikaw ang rason kung bakit napilitan sa magtrabaho nung araw na yon. Kaya inatake siya sa puso. Ako? Na-aksidente ho ako nung araw na yan. Nabundol ako ng sasakyan, di ba? Iyon na nga eh. Kaya siya inatake dahil sa pag-aalala sa'yo. Bakit pa kasi ang tigas ng ulo mo? Hindi ka nakinig eh. Hindi ka nakinig sa akin. Pero kahit na ganon, tutuparin kong pangako ko kay Teryo. Dahil mahal na mahal ko siya. Tama na. Pwede ba, Lusing? Madalang man akong bumisita rito, pero alam kong walang kasalanan ng apo ko. Kung may dapat mang sisihin dito, ikaw yon dahil mukha kang pera. Akala mo ba? Hindi ko alam na binulsa mo yung ibang abuloy na para sana kay Teryo? Anong sinasabi niyo dyan? Huwag ka nang magmaang-maanga pa. Ibinalita sa akin ang nakakita sa'yo. Kaya Danica, sige na, mag-impake ka na ng gamit. Uuwi tayo ngayong araw din dahil ayokong mahawa ka sa kakapalan ng mukha ng babaeng ito. Hindi! Dito ka lang, Danica! Wala kang karapatang pigilan ako. Isa pang pagpigil mo sa akin, ha? Tatawag na ako ng pulis. Tama na po, Lola. Hintayin niyo na lang po ako sa labas. Ihahanda ko na po yung mga gamit ko. Sumulya pa muna ako kay Auntie Lusing bago tuluyang lumakad papasok sa kwarto. Napansin ko ang bahagyang pagkagat niya sa pang-ibabang labi. Senyales ng pagpipigil niya ng galit. Mabilis na inimpake ko ang mga gamit at siniguradong walang bakas ng pagkatao ko ang matitira sa bahay na ito. Ewan ko ba, Miss Anne, sa mga oras na yon, nakalimutan ko na ang lahat ng pakikisama ko sa madrasta ko ng mahigit 10 taon. Ang tanging sumasagi na lang sa isip ko ay sa wakas, matatapos na ang paghihirap na nararanasan ko sa poder niya. Tinulungan ako magbuhat ni Lola Binay ng mga gamit nang makalabas ako sa sala. Hindi na rin namin hinintay pa ang mga alibay ni Auntie Lusing at kaagad na lumakad palabas ng bahay. Nag-abang kami ng tricycle na masasakyan patungo sa terminal. Pagkarating naman doon ay kaagad kaming sumakay sa bus na kasalukuyang naghihintay ng mga pasahero. Sa tansya ko, higit 3 oras ang itinagal ng biyahe namin bago makarating sa maliit na baryo nila sa probinsya na hindi ko na pangangalanan pa. Bilang proteksyon na rin sa mga kasalukuyang naninirahan doon. Napilitan kaming maglakad ng higit kalahating oras dahil wala nang namamasada dahil madilim na ang gabi. Habang tinatahak ang mabatong daan, napapansin ko ang mga matatayog na puno na nakapalibot sa mga bahayan. Pero ang mas nakakuha sa atensyon ko ay yung mga bawang na nakasabit sa bawat pintuan ng mga ito. Hindi nagtagal, natagpuan na rin namin ang lumang tahanan ni Lola Binay. Nang makapasok sa sala, nakaramdam kaagad ako ng lungkot nang makita ang picture frame ni Tatay Teryo at Tito Roel na nakapatong sa lamisita katabi ng altar. Ay, hindi talaga natin makokontrol ang mga pangyayari sa buhay natin eh. Oo nga po. Buong akala ko, magiging masaya na ako mula nang maipanganak ko si Roel at ang tatay mo. Ginawa ko ang lahat para maitaguyod sila sa kabila ng paghihikahos ko sa buhay dahil iniwan ako ng ama nila. Hindi ko naman nakalain na darating pala ang panahon na mas magiging ulila ako sa kanila. Mabuti na lang at narito ka, Apo. Marami rin po akong pagkukulang sa inyo, La. Pasensya na rin po kayo dahil hindi ko kayo nasamahan sa mga oras na kailangan nyo ng kasama. Huwag mo nang isipin yun. Ang importante, magkasama na tayo. Ngayon na ako babawi sa'yo dahil ang tagal din naming nagkaroon ng tampuhan ng tatay mo.
Isa pa, yun naman ang gustong mangyari ng Tito Ruel mo eh. Dahil meron siyang iniwan para sa'yo. Ha? Iniwan? Ano po yun? Sasabihin ko na lang sa'yo kapag tapos na ang pag-ayos ko ng mga papeles. Sige po, pero thank you po pala dahil kinuha niyo na ako kay auntie. Tungkol nga pala kay Lusing. Kailan ka pa niya sinasaktan? Ewan ko ba sa'yo kung bakit hindi ka man lang nagsasabi sa akin kapag nagagawi ako doon? Natatakot po kasi ako. Ayoko po kasing mag-alala kayo sa akin lalo pat alam kong ang dami niyo nang iniisip. Ay, Apo. Lagi mong tatandaan na nandito lang ako sa tuwing kailangan mo ng tulong, ha? Kahit kailan, hindi ko mapapatawad ang babaeng yan sa ginawa niya sa'yo. O siya, sige. Magbihis ka na dun sa kwarto at ire-report natin yung silusing sa mga pulis. Lola, wag na po. Maayos naman na po ako. Saka siguradong hindi naman na mauulit pa yung ginawa niya sa akin eh. Dahil nasa poder niyo na po ako. Sigurado ka, ha? Opo, pangako po. Sige, pero hindi na ako magdadalawang isip na ipakulong yung magaling mong madrasta kapag naulit pa ito. Maliwanag? Opo. O siya, sige. Alam kong napagod ka sa biyahe eh. Dalhin mo na ang mga gamit mo sa kwarto at magpahinga ka na muna. Ipapatawag na lang kita kapag nakaluto na ako ng hapunan. Ngumiti pa ako sa kanya bago tumalikod para lumakad papasok sa dati kong kwarto. Bit-bit ang malaking bag ko. Pagkatapos iligpit ang mga damit, pabagsak akong humiga sa kutsyon. Pero hindi na ako dinapuan pa ng antok noong mga oras na yon. Maya-maya lang, nagmamadali akong bumangon nang makarinig ng mahihinang pagkatok mula sa pinto. Marahan akong napaatras nang bumungad sa akin ang nakangiting binatang lalaki matapos kong buksan ang pintuan. May katangkaran at medyo mistizo ang lalaking naroon. Hello, ako pala si Kael. Pasensya na kung nabigla kita. Ako na yung nagpresenta na tawagin ka kasi abala pa si Lola Binay sa paghahain. Kakain na pala tayo. Sige, salamat. Ako nga pala si... Lani ka? Oo, kilala kita. Madalas kanya kasing ikwento sa akin. Halika na, pumunta na tayo doon. Nadat na namin si Lola Binay na nag-aahain sa lamesa nang maglakad kami patungo sa sala. Nakangiti pa nga siya nang lumapit sa akin para sandali akong yakapin at ihatid sa upuan ko katabi niya. Kumustang pagpapahinga mo, Apo? Maayos naman po. Bago ang lahat, siya nga pala si Kael, ang helper ko dito sa bahay. Anak siya ng yumaong matalik na kaibigan ng Tito Ruel mo. Mabait din siya kagaya mo. Hindi lang mabait, pogi pa. Kaya huwag ka na mahiya sa akin kahit pamukha akong artista. Kung di mo kasi na itatanong, nasa lahi namin yung pagiging artistahin eh. Maski nga kapatid ko, gwapo din eh. Ikaw talaga, Kael. Nako, siguradong magkakasundo kayo ng apo ko. Maiba ko. Kumusta na pala ang kapatid mong si Michael? Maayos na ba kayo? Wala po akong balita sa kanya eh. Yaan niyo po muna siya sa ngayon. Galit pa rin yun sa akin dahil sa biglaan ko pagtigil sa pag-aaral. Paano ba naman kasi? Nagkasakit yung tatay namin. Pero kasalanan ko rin naman eh. Kasi nagpabaya ako. Ganon ba? Hayaan mo. Alam kong magkakayos din kayo sa tamang panahon. Bueno, kumain na tayo at baka lumamig na itong sabaw ng sinigang. Magkakasabay kaming kumain ng hapunan. Ako na rin ang nagpresentang maghugas ng mga pinggan pagkatapos. Sa hindi inaasahan, babalik na sana ako sa kwarto pero bigla akong natigilan nang makarinig ng sigaw mula sa labas ng bahay. Kaya naman dali-dali kaming lumabas at doon nadatna ng isang sugatan na lalaking nailawan ng sinag ng buwan. Nag-aalangang lumapit dito si Lola Binay nang mapansin ang panghihina nito. Samantala, napatakip na lang ako ng bibig nang makita ang dugo nitong nakakalat sa katawan matapos kong pagmasdan ng maigi. Kaya lang may suot itong sombrero kaya hindi ko makita ang mukha. Kael, ihanda mo ang mga gamit ko. Hindi basta-basta ang sugat niya. Dalian mo. Bakit po? Nabiktima rin po ba siya? Ay malamang, oo. Marami ng dugo ang nawawala sa kanya kaya kailangan na natin sa gamutin kaagad. E di, dali na lang po natin siya sa ospital. Wala nang oras. Sundin mo na lang inuutos ko. Bilis!
Eto na po. Nakita ko naman ang pagmamadali ni Kael na pumasok sa bahay para ihanda ang mga gamit sa panggagamot ng sugat. Ilang sandali pa lumabas ito ulit para tulungan si Lola Binay na alalayan ng sugatang lalaki papasok sa bahay. Sakto namang nawala ng malay ang nasabi nilang biktima matapos maihiga sa papag. Samantala, napakagat na lang ako sa pang-ibabang labi nang mapagmasdan sa liwanag ang mahahabang kalmot ng lalaki sa braso. Sa kabilang banda, kaagad na kumuha ng malinis na damit si Kael at saka panandali ang inulublob sa batsa na may tubig para ipamuna sa mga dugong namuo sa iba't ibang parte ng katawan ng biktima. Pagkatapos, dinampian niya ng bulak na may betadine ang mga sariwang sugat na natamo nito. Ano pong nangyari sa kanya? Siguradong nabiktima siya ng mga aswang. Buti na lang at nakahingi kaagad siya ng saklolo. Aswang po? Oo, usong mga ganong nilalang dito kaya mag-iingat ka ha. At kung maaari ay iwasan mong lumabas tuwing gabi. Bueno, pupunta lang ako sa kusina at maghahanda ng makakain niya dahil hindi magtatagal sigurado kung magkakaroon na yan ng malay. Para manumbalik din ang lakas ng sa ganun mausisa natin ang nangyari sa kanya. Kael, samahan mo muna si Danica dyan ha. Kaya pala, may nakita akong mga bawang na nakasabit sa bawat pintuan ng mga bahay na nadaanan natin kanina. Huwag kang mag-alala. Naiintindihan ko kung bakit hindi mo naiintindihan. No ka ba? Di na yun bago para sa mga tulad mong kakarating lang dito. Alam mo ba, maski ako nagtaka rin mula nung umuwi ako rito galing sa Tacloban para mag-aral dun. Pero tama ka nang narinig. May aswang nga sa lugar na to. Diyos ko, hindi pa rin ako makapaniwala dahil sa mga pelikula ko lang sila noon napapanood. Marami na rin nabiktima yung mga nilalang na yun bago ka pa umuwi dito. Kala nga namin nung una, mababangis na hayop lang. Pero di nagtagal, nalaman ni Lola Binay na meron ngang aswang nung isang gabing rumonda siya. Ganun ba? Oo. Alam ko namang alam mong albularyo si Lola Binay, di ba? Kung tutusin niya, siya ang tinaguri ang superhero dito sa lugar natin kasi sobrang tapang niya. Biruin mo ba naman, halos gabi-gabi na siyang numuronda para maprotektahan yung mga tao rito. Kaya lang, may mga nakakasulpot pa rin karumal-dumal na krimen eh. Natahimik kaming dalawa nang bumalik si Lola Binay na bitbit ang mangkok na may laman na ulam. Ilang saglit pa, panandalian mo nang umalis si Kael para iligpit ang mga gamit na bulak na nakapatong sa lamisita. Pero bumalik din siya kaagad para palitan ng damit ang lalaki. Napansin ko naman ang bahagyang pagkagulat niya nang tanggalin ang suot nitong sombrero. Lola, ito yung mangingisda na nakatira dun malapit sa tindahan ni Aling Nena, di ba? Ano nga bang pangalan niya? Si Carding. Yun nga po. Ano po kaya kung tawagin ko yung mga kamag-anak niya para ibalita tong nangyari? Huwag na muna. Hayaan na lang muna natin siyang magising. Paniguradong hindi naman siya hinahanap sa bahay nila dahil alam ng pamilya niya na madaling araw pa siya makakatapos sa pamimingwit. Tsaka baka mas matakot lang sila dahil paniguradong mabibigla sila sa nangyaring ito. Ay, ano ba tong nangyari kay Manong Carding? Buti na lang at nailigtas niya siya, Lola. Kasi kung nagkataon, kawawa po yung pamilyang may iiwan niya. Kakapanganak pa naman ulit ng asawa niya nung 1 linggo lang. Maya-maya pa bahagyang gumalaw ang nasabing si Manong Carding. Dahilan para kaagad na ibaling namin dito ang atensyon. Kaagad naman na inihanda nito ang braso nang maidilat ang mga mata. Aray! Ano to? Putya! Ang sakit! Diyan ka lang muna. Iwasan mo muna ang gumalaw at baka magdugo ulit ang mga sugat mo. Huwag kang mag-alala dahil ligtas ka naman na. Tama po siya, Manong. Buti na lang po nakarating ka rito sa tamang oras. Kundi baka pinagpipiesta na kayo ng aswang ngayon. Kaya nga, maraming salamat talaga sa inyo. Natatandaan mo pa ba yung nangyari sa'yo kanina? Hindi ko na gana maalala. Pero ang alam ko, isang normal na gabi lang ito sa akin para mangisda. Pero meron agad akong narinig na asyong paulit-ulit na umaalulong nang marating ko ang ilog. Siyempre, nung una, hindi ko yun pinansin dahil akala ko isang pangkaraniwang asong kalye lang. Pero biglang lumabas ang dambuhalang aso sa kakauyan para atakihin ako. Unang beses ko makainkwentro ng aswang
na dati sa mga kwento ko lang narinig. At ano namang ginawa mo sa kanya? May baon akong itak noon kaya nanlaban ako. Puro na niya ako kalmot nang mataga ko siya sa katawan. Nang mapabagsak ko nilalang na yon, kumaripas ako agad ng takbo papunta rito pero sigurado akong hindi ko siya napatay. Kung ganoon, mag-iingat ka. Sigurado akong babalikan ka nila hanggat hindi ka tuluyang napapatay, lalo pat hindi mo na tuluyan ang kalahi nila. Mas mabuti na rin kung sabihan mo ang mga malalapit na kamag-anak mo dahil paniguradong madadamay sila. Sorry po, pero bakit sila madadamay? Iha, kabisado ko na ang likaw ng bituka ng mga aswang na gumagambala dito sa lugar natin. May mga nakausap na akong mga nabiktima na nakaligtas noon at sabi nila, ang mga kamag-anak nila ang pinupuntirya ng mga aswang. Ibig sabihin po, kung nakaligtas ang napiling bibiktimay ng aswang, babalikan nila yung mga kamag-anak nito? Pero para saan po? Para sindakin sila na manahimik tungkol sa nangyaring yun sa kamag-anak nila. Kung ganon, kailangan ko nang puntahan ng pamilya ko dahil... aray! Ayan ang sinasabi ko. Sariwa pang mga sugat mo, Cardi. Kaya mas mabuti pa kung magpahinga ka na muna rito. Ako nang bahalang magpaliwanag sa kanila bukas ng umaga. O siya, kumain ka na muna. Hindi nagtagal na pagdesisyonan namin ni Kael na pumasok sa kanya-kanyang kwarto para magpahinga. Samantala, nagpresenta si Lola Binay na samahan si Manong Karding na magpalipas ng gabi sa sala. Sa kabila ng takot, maswerte pa rin ako dahil nakaidlip ako nung gabing yon. Kinabukasan, nagising ako sa mahinang pagtawag ni Kael sa akin. Dali-dali naman akong bumangon para dumiretso sa kusina para sundan siya doon. Oh, sarap ng tulog mo. Pasensya ka na at ginising na kita ha, para sabay na tayo makakain ng almusal. Maupo ka na dyan. Tatapusin ko lang yung pagluluto nitong longganisa. Sige, salamat. Nasaan pala si Lola? Umalis siya kanina para ihatid si Manong Karding eh. Sabi niya, hintayin na lang daw natin siya dito. O sige. Oh, ito pala yung sinangag. Anong gusto mo? Kape? Pagtitimpla kita. Hindi na. Dali-dali namang umupo si Kael sa harap ko para kumain na rin ng almusal. Sa kalagitnaan ng paglantak namin ng pagkain, hindi ko na naiwasan pang magtanong sa kanya tungkol sa nangyari kagabi. Alam naman na siguro ng mga pulis ang mga to, no? Sigurado naman din ako na may nag-report na nito noon sa kanila. Meron, kaya lang sa panahong to, hindi natin sila maaasahan kasi tayo-tayo na lang yung magtutulungan dito. Ha? Anong ibig mo sabihin? Hindi ka ba nagtataka kung bakit hindi mo pa nababalitaan ng mga to sa media? Oo nga, no. Ba't kaya? Alam mo kasi, hindi naniniwala yung mga pulis sa aswang. Kaya ang tanging suspecha na lang nila, merong naligaw na kung sino mang rebelde dito sa lugar natin. Pero wala naman silang nauhuling sospek. Kaya pagkatapos ng ilang buwan ng pag-iimbestiga nila, sinasarado na lang nila yung kaso. Kasi sabi nila, naghahanap lang sila sa wala at nag-aaksaya ng oras. Bakit hindi man lang humingi ng tulong yung mga pamilya ng biktima sa iba? O kaya sila mismong mag-report sa mga sikat na programa para mabalaan din yung mga magtatangkang lumipat dito. Hindi kasi madaling mangyari yan. Madalas, pinipili ng pamilya na manahimik dahil tulad nga ng sabi ni Lola Binay, sisindakin sila ng mga aswang. Kaya napagtanto kong yun yung pinanggagalingan ng takot nila na baka maubos ng aswang yung angkan nila. Tsaka... ba't napahinto ka? Tsaka, ano? Kilala kaya ang tourist spot tong lugar natin. Takot na lang ng mga negosyante na malugi, no? Ganun ba? Oo nga, no. Mabuti naman at gising na ang apo ko. Kumusta po, Lola? Maayos naman. Si Manong Karding po. Bakit hindi niyo po siya kasama? Nagpaiwan na siya doon sa bahay nila at saka nangako din naman ako na bibisitahin ko sila para kumustahin. Ganun po ba? Oo, kaya wag niyo na silang alalahanin dahil napayuhan ko na din naman sila at nabigyan na ng mga pangontra. Mabuti naman po, Lola. Naku, kailan kaya matatapos to, no? Ipagdasal na lang natin pero alam kong may hangganan din ang lahat ng ito. Nga pala, halika, Danica.
Kailangan nating mag-usap dahil meron akong importanteng ibabalita sa'yo. Ano po yun? Naalala mo pa ba yung nabanggit ko noon minsan na may iniwan sa'yo ang tsuhin mo? Opo. Bakit po? Tsaka, ano po yung laman ng hawak niyong envelope? Yan ang titulo ng lupa na ipinamana sa'yo ng Tito Rowel mo. Ha? Ipinamana sa akin? Teka, bakit po sa akin? Wala kasing anak ang tito mo dahil baog siya. Noon pa siya gumawa ng last will para maipamana sa iyo ang ari-arian na naipundar niya. Hala, talaga po? Naku, maraming salamat po. Yun din ang dahilan kung bakit binawi kita sa madrasta mo. Dahil mula nang mamatay siya, kasunod ng tatay mo, nangako rin ako sa kanya na ako nang magtataguyod sa iyo. Kung alam mo lang kung gaano ka gusto ng tito mo na makasama ka. At alam ni Kyle yun. Opo, lagi kanyang kinakwento sa akin ng Danica. Sa totoo lang, nalulungkot siya dahil bihira ka lang niya makasama. Ayaw daw kasi ng tatay mo. Pero ang astig naman. Ibig sabihin po ba nito, Lola, dito na po talaga titira si Danica? Oo, Kyle. May makakasama ka na rito. Yun! Grabe, hindi pa rin po ako makapaniwala. Pero may mas malalim pang rason kung bakit kanya pinamanahan, Iha. Ha? Ano naman po yun? Masyado pang maaga para malaman mo, Apo. Huwag kang mag-alala dahil ipapaliwanag ko rin sa'yo sa oras na maging handa ka. Sa ngayon, alam kong hindi mo pa maiintindihan kung sasabihin ko na sa'yo. Pinilit ko na lang ang sarili kong isantabi ang pagtataka sa sinabi ni Lola Binay. Sa halip, mula ng araw na yon, mas naging abala kami sa pagtulong sa kanya sa panggagamot. Samantala sa ronda ay hindi niya kami sinasama dahil palagi lang akong nasa bahay kasama si Kael dahil delikado raw para sa akin, lalo pat alam na ng mga tao sa lugar na ako ang nag-iisang apo ng albularya. Baka daw po kasi may espiya ng mga aswang sa mga yon at mapagplanuhan kung paano ako dukutin para mapatay. Mabuting at isang araw ay pumayag si Lola Binay na sumama ako sa kanila na bumisita kay Manong Carding sa bahay ng mga ito. Kasalukuyan naman itong nagluluto ng pananghalian ng madatnan namin doon. Natuwa nga ako nang makitang nanumbalik na ang lakas ng katawan ng mangingisda. Oy, magandang umaga ho sa inyo. Pasok po kayo. Higit 2 linggo na ang nakalipas. Kumusta ka naman? Pasensya ka na ha, at hindi ako masyadong nakakabisita rito. Wala ho yun. Total maayos naman ho yung kalagayan namin ng pamilya ko, pati na mga malapit naming kamag-anak. Isa pa, naituro ko naman din sa kanila yung mga tinuro nyo sa akin na pangontra laban sa aswang. Tsaka sinunod ko rin po yung payo nyo na iwasan muna ang pangingisda sa gabi. Heto at nakapangutang ng konting pampuhunan para sa bubuksang tindahan, para kahit papano may mapagkukunan. Mabuti naman kung ganon. Nga pala, bilang pasasalamat po sa inyo, gusto ko po sanang tumulong na protektahan tong lugar natin. Total, napag-usapan na rin naman namin ng pamilya ko yung tungkol dito at pumayag sila. Sigurado ka ba? Carding, hindi madali ang gusto mong mangyari dahil kailangan mo ng determinasyon dito dahil hindi ka pwedeng umatras ng basta-basta na lamang sa paglaban sa mga aswang. Lalo pat tayo na lang ang aasahan ng mga kababaryo natin kung sakali. Alam mo naman na hindi tayo pinaniniwalaan ng mga pulis, hindi ba? Handa po ako. Sa ganitong paraan man lang makabawi ako sa pagliligtas nyo sa akin. Sige. Kung yan ang gusto mo. Pero, mari ko ba munang makita ang mga sugat mo? Ay naku, wala akong problema. Buti nga at gumagaling na kahit papano. Bahagyang napakunot ang noo ko nang unti-unting tanggalin ni Manong Carding ang benda na nakabalot sa braso nito. Tama nga ito dahil hindi nagaanong sariwa ang mga sugat niya. Mabuti naman at nalilinis mo ng mabuti yan. O sige, ipatatawag kita para turuan sa pakikipaglaban kapag tuluyan ang gumaling ang mga sugat mo. Sige ho, marami hong salamat. Manong, para po mabilis gumaling yung mga sugat nyo, pahiran nyo po ng betadine. Buti naman at nagsalita ka na kasi kanina ka pa walang kibo dyan Pero sige, salamat din sa'yo, Danica. Ganyan talaga ang apo ko, mahiyain tulad ni Teryo.
O siya, mauna na kami. Bibisitahin ko na lang kayo rito paminsan-minsan. Nako, kahit wag na ho. Mas maganda kung itoon nyo na lang po muna yung atensyon nyo sa pagronda. Sige, salamat. Hindi na rin naman kami nagtagal doon at umuwi na rin agad. Masasabi kong napabuti naman ang lagay ng baryo namin, lalo pat paminsan-minsan ay sumasama na rin si Kael sa pagroronda. Ang buong akala ko nga noon ay babalik na sa normal ang lahat. Pero isang umaga, hindi ko inaasahan na biglang kakatok sa pintuan ang madrasta ko. At kumusta naman ang anak ko? Aba, magtatatlong buwan ka nang wala sa poder ko pero ni minsan hindi mo man lang ako nagawang kumustahin, ha? Auntie, yung boses niyo po nakakaya sa mga kapitbahay. Ay, may hiya ka pa pala. Mabuti pa sa ibang tao, ha? Nakukuha mong mahiya pero sa akin na nagpalaki sa'yo. Aba, hindi? Hindi naman po sa ganun. Kumalma po kayo. Huwag po kayong manggulo dito. Ang yabang mo na. Porkit napamanahan ka lang ng tsuhin mo, ganyan mo na ako tratuhin? Alam mo, tama nga si Teryo eh. Mga mayayabang kayo. Saan niyo naman po nalaman ang tungkol dyan? Di sa mga kapitbahay ninyo. Talagang wala ka nang pakialam sa akin dahil hindi mo alam na lumipat na ako dito ng tirahan, ano? Yun din ang dahilan eh. Kaya nakakasagap na ako ng balita sa mga kapitbahay tungkol sa ipinamana sa'yo. Wala kang kwenta, katulad ng lola mo. Hindi totoo yan. Pwede bang umalis ka na dito bago pa ako mapilitan na saktan ka? Sige, saktan mo ako. Para makita ng lahat kung gaano ka kawalang kwenta katulad ng lola mo. Ano sabi mo? Pwes, halika rito. Nagulat na lang ako nang biglang sumulpot si Lola Binay sa likuran ko at kaagad na sinabunutan si Auntie Lucing na pinagmulan ng kaguluhan. Pilit ko silang inawat nang makaramdam ng pagkahiya. Matapos mapansin ang mga kapitbahay naming nagkukumpulan na, matapos ay nagsimulang magbulong-bulungan habang nakatingin sila sa amin. Pero masyadong agresibo ang dalawa kaya bigo akong paglayuin sila. Napakagat na lang ako sa labi ng kaladkarin ni Lola Binay si Auntie Lucing sa gitna ng kalsada matapos itong mapabagsak. Nagmamadali namang lumapit sa amin si Kael nang dumating ito galing sa kapitbahay. Bahagyang nanlaki ang mga mata ko nang mapagmasdan ang pamimikas ni Auntie Lucing na ngayon ay magulo na ang buhok at nakagusot na rin ang suot na damit. Yan ang gusto mo, hindi ba? Ang magpapansin? Pwes, ayan. Sikat ka na sa baryong ito. Mga kapitbahay, ito nga palang malanding asawa ng anak kong si Teryo. Tandaan yung pagmumukha ng walang kwentang babaeng ito, ha? Lola, tama na po yan. Dali na po kayo sa loob. Sinaktan nito ang kaisa-isang apo ko, kaya mag-iingat kayo rito. Manggagamit lang ang babaeng ito dahil mahilig manghot-hot ng pera. Tandaan mo ang araw na ito, matandang albularya. Hindi pa tayo tapos. Nagsisimula pa lang akong magiganti sa ginawa niyong pamamahiya sa akin. Huwag lang talaga ako makakahanap ng paraan para matutong mangulam, kundi yari kayo sa akin. Akala mo naman masisindak mo kami? Sige, ipahiya mo pang sarili mo. Layas! Hindi lang yan ang aabutin mo sa susunod na maggulo ka pa rito ulit. Pinigilan ako ni Lola Binay nang subukan kong tulungan si Auntie Lucing na makatayo mula sa pagkakasalampak sa mabatong lupa. Siniguro muna niyang nakaalis na ito bago kami pumasok sa loob ng bahay. Noong araw na yon, magkakasama kami buong magdamag para bantayan si Lola Binay. Hindi na rin namin muling pinag-usapan pa ang gulo sa pagitan nilang dalawa ni Auntie Lucing dahil sa biglaang pag-atake ng kanyang alta presyon. Kaya sa paglipas ng ilang araw, mas tinuunan na lang namin ng pansin ang pagtulong sa panggagamot niya nang sa ganoon ay unti-unting makalimutan ang tungkol kay Auntie Lucing. Pero isang araw, halos masiraan ako ng bait nang maibalita sa akin na naaksidente si Lola Binay sa kanto kaya natataranta kaming pumunta ni Kael doon. Sa kabilang banda, nagsimulang manlamig ang buong katawan ko nang madatnan ang dugo na nagkalat sa gitna ng kalsada. Napaluhod din ako sa panlalambot nang matanaw si Lola Binay na nakahandusay sa kalsada dahil sa panghihina ng katawan. Kasalukuyan niyang iniinda ang malaking sugat sa tuhod.
Mabuti na lang ay nakahiram ng tricycle si Kael, kaya naisugod naman namin siya agad sa ospital. Doon ay agad siyang inasikaso ng mga nurse. Samantala, matapos ang halos 1 oras ng paghihintay, malaki ang pasasalamat ko nang ibalita sa amin ng doktor na hindi gaanong kritikal ang kanyang kondisyon. Nagtamo lang siya ng pilay sa kaliwang binti dahil sa pagkakabundol. Sa kasamaang palad, hindi na namin nahanap ang may kasalanang driver dahil ang sabi ng mga tao na nakasaksi sa aksidente ay bukod sa walang plaka ang motor na sinasakyan nito, ay nakabalot din ng makapal na tela ang mukha ng nagmamaneho, dahilan para hindi makilala. Doon ako mas lalong nanggalaiti dahil malaki ang kutob kong sinadya ang lahat ng ito. Tumagal kami ng ilang araw sa ospital at kahit papaano naman ay nakalma ko ang sarili ko. Nang isang araw ay bumalik na ang malay ni Lola Binay. Mabuti naman po at nagising na kayo. Higit 2 araw din ho kayong walang malay. Teka, tatawag lang po ako ng nurse. Salamat. Lola, kumusta na po ang lagay ng katawan niyo? Mabuti na ang pakiramdam ko, iha. Aba, akala ko'y katapusan ko na nung araw na mabundol ako eh. Lola, wag po kayong magsalita ng ganyan. Apo, hindi natin hawak ang buhay natin, kaya kailangan mong paghandaan ang mga pagsubok na darating sa buhay mo. Tulad yan, hindi ko alam na mabubundol pala ako ng sasakyan sa kalagitnaan ng paglalakad ko sa gilid ng kalsada. Hindi ba? Opo, pero salamat pa rin po sa Diyos at nakaligtas kayo. Masaya ako dahil nabigyan ako ng ikalawang pagkakataon na mabuhay sa mundong ito. Gayunpaman, alam kong hindi pa tapos ang misyon ko na iligtas ang lugar natin sa mga nilalang ng kadiliman. Lola naman, wag niyo naman po munang isipin yan. Unahin niyo po munang pagpapagaling ninyo. Pero apo, pasensya ka na. Alam kong malaki ang gagastusin natin sa pagpapagamot ko. Ako na pong bahala doon. Ang importante, ligtas po kayo. Wag po kayong mag-alala dahil maghahanap po ako ng buyer para doon sa lupa. Hindi. Huwag mo ibenta yon. Meron namang perang tinabi para sa akin si Rowel noon. Di po ba pang-retiro niyo yun? Oo, pero malakas pa naman ako eh. At wala pa akong balak na magretiro. Sige na, yun na lang muna ang gastusin natin dito sa ospital. Lola, nandito na po yung nurse. Pinagmasdan lang namin na i-check ng nurse ang kalagayan ni Lola Binay. Kahit paano ay kumalma na ang loob ko nang maibalita sa amin na maayos na ang kalagayan niya. Tumagal pa po kami ng higit 2 linggo sa ospital bago siya tuluyang nakalabas. Kahit paano naman po ay nakapag-adjust na siya sa paggamit ng tungkod, gawa nga ng pag-iensayo niya sa tulong naming 2 ni Kael. Sobrang saya ni Lola Binay nang dumating ang araw na nakauwi na rin kami sa wakas sa bahay. Ay, sa wakas. Nakauwi na rin. Maupo muna kayo dyan. Aayusin ko lang po itong mga gamit nyo. Nagugutom po ba kayo? Gusto niyo po ba ng merienda? Kape na lang, iho. Maraming salamat. Tapos na po. Gusto niyo po ba munang samahan ko kayo sa kwarto nyo para makapagpahinga kayo kahit konti? Hindi na. Komportable naman ako dito. Isa pa, natagtag yata ang katawan ko sa kahihiga doon sa ospital eh. Kaya nga po. Pero buti naman kahit papaano, nakakapag-ensayo na kayong maglakad gamit ang tungkod ninyo. Kaya nga, hindi pa rin talaga ako makapaniwala na ganitong kinahantungan ko. Kahit pa matagal ko nang naihanda ang sarili ko sa mga pagsubok sa buhay matapos kong tanggapin ang alok ng lolo mo na maipamana niya sa akin ang kakayahan niya sa panggagamot. Kahit naman po ako hindi rin makapaniwala. Nakakalungkot lang pong isipin na kung sino pa ang taong may mabubuting puso. Siya pa yung nabibigyan ng malalang pagsubok ng Panginoon. Dahil yon sa gusto niya tayong palakasin. Sa mga araw na lumipas, pansin kong nahihirapang mag-adjust si Lola Binay sa pang-araw-araw na pamumuhay niya dahil naging limitado na lang ang kanyang mga pagkilos. Sinubukan naman din niyang manggamot pero hindi niya kinaya kaya napagdesisyon na naming pahintuin muna siya hanggat hindi pa nanunumbalik ang kanyang lakas. Pero ang mas lalong nagpabilib sa akin ay yung determinasyon niyang makabangong muli.
Hanggang sa isang hapon, nag-uusap kaming tatlo sa sala pero biglang tumunog ang cellphone ni Kael. Dahilan para dali-dali itong tumungo sa kusina para sagutin ang tawag. Maya-maya pa narinig namin ang pag-iyak nito na sinigundahan pa ng pagkabagsak ng isang bagay mula sa kanyang kinaroroonan. Ilang saglit pa, nagmamadali itong lumabas ng bahay at hindi na rin ito pinansin ang pag-uusisa namin, Miss Anne. Makalipas ang halos 10 minuto, bumalik si Kael na may kasamang lalaking nasa edad 30 anyos na kasalukuyang inaalalayan dahil sa umiika ito, gawa ng namamaga ang isang paa na napansin kong nagnanaknak din. Kaya naman lumapit na ako sa kanila para tulungan na maiupo ang kasama ni Kael sa papag. Oh, anong nangyari sa kapatid mo? Nakulam daw po si Kuya Michael. Sabi po ni nanay, may nakikita daw pong babae si Kuya sa mga bangungot niya. Lola, tulungan niyo po siya. Nagmamakaawa po ako. Teka, hindi pa kaya ng katawan ni Lolang manggamot dahil kagagaling niya lang sa ospital, 'di ba? Kaya ko, Apo. Ihanda mo ng mga gamit ko, Kael. Diyos ko, salamat po. Teka lang po. Lola, mahina pa ang katawan niyo. Kung tutuusin, dapat nga po, nagpapahinga pa kayo eh. Hindi. Ganito kaming mga albularyo. Kahit pa nasa kalagitnaan kami ng sakit, basta may nangangailangan sa amin, hindi kami magdadalawang isip na tulungan sila. Ito na po. Pero, Tulungan mo si Kael sa pagtutulos ng kandila para masimulan ko ng orasyon. hindi na ako kumibo. Sa halip ay mabilis na lang na sinunod ang utos ni Lola Binay, lalo nang makita kong pamimilipit ng katawan ng kapatid ni Kael. Itinulos namin ang mga kandila sa pabilog na ayos, matapos ay maingat na inalalayan si Lola Binay na makaupo sa gitna bago tuluyang sindihan ang mga ito. Noong mga oras na yon, wala akong ibang naramdaman kundi ang pagkatakot ng mapagmasdan ng bahagyang panginginig ni Lola Binay matapos niyang pumikit para simulan ng orasyon. Ilang saglit pa natataranta ako nang makita na para siyang sinasakal. Kaya kaagad na sumaklolo si Kael at buong lakas na inilabas siya mula sa loob ng mga kandilang nakahilera. Ayos lang po ba kayo? Ano pong nangyari? Nakita niyo po ba yung mangkukulam? Oh, nagkita kami sa mundo niya. Kung ganun, sino po siya? Si Lusing. Inamin niya rin sa akin na siya ang may pakana ng aksidenteng nangyari sa akin. Si Auntie Lucing po. Hayop siya. Pero paano po siya nagkaroon ng kaalaman sa pangungulam? Demonyong madrasta mo. Una, nagtangka siyang patayin ako at ngayon naman, nag-aral siya ng itim na mahika para paibigin ang kuya mo, Kael. Pero napatay niyo naman po siya, di ba? Hindi. Masyado siyang makapangyarihan para sa akin dahil sa kondisyon ko. Pero huwag ka mag-alala dahil ligtas na ang kuya mo sa ngayon. Salamat po. Pagpahingahin mo muna siya ng 1 linggo dahil hindi ka agad mawawala yung sugat niyang nagnanaknak. At saka ito, tanggapin mo. Ibigay mo sa kanya yan kapag nagkaroon na siya ng malay. Mainam na pangontra yan sa mga kulam. Sige po. Bahagya akong napakunot nang makita ang isang pulseras na hinugot ni Lola Binay mula sa bulsa niya, tsaka iniabot kay Kael. Maya-maya pa inutusan niyang iuwi muna ni Kael ang kapatid nito nang magkaroon na ng malay ang lalaki. Napalunok na lang ako nang mapansin ang pagkabahala sa mukha ni Lola Binay nang maiwan kaming dalawa. Lola, natatakot po ako. Ano po ba talagang nangyayari? Mangkukulam na ang Auntie Lusing mo. Kaya kailangan nating maghanda dahil alam kong hindi siya titigil hanggat hindi nakakapaghiganti sa atin. Gusto niyo po kausapin ko siya? O di kaya makipagbati na tayo? Hindi maaari. Ipangako mo sa akin na kahit kailan hindi mo gagawin yan. Na kahit kailan hindi ka lalapit sa kanya. Pero kung ito lang po yung paraan... Kahit kailan hindi maaayos ng naiisip mong kaguluhan na ito. Huli na ang lahat dahil ganid ang madrasta mo. At kahit kailan ay hindi na yan makikipag-ayos sa sino man sa atin. Kung ganun po, ano na pong dapat nating gawin? Ikaw na lang ang may kakayahang makatalo sa kanya, Danica. Mahina na ang katawan ko at siguradong malalagay lang sa kapahamakan ng lugar natin kung ipipilit ko. Pero ayoko po. Natatakot po ako, tsaka isa pa, mahina ang loob ko sa mga ganyan, Lola. Alam niyo naman po yun, di ba?
Pero kailangan, ikaw na lang ang natitirang magpapatuloy ng kakayahan ng lahi natin sa panggagamot. Pero, ba't hindi na lang po si Kael? Di ba, matagal niyo naman na po siyang kasama sa... Makinig ka sa akin, Iha. Halika, dun sa kwarto. May papakita ko sa'yo. Inalalayan ko si Lola Binay na umakyat patungo sa kwarto. Nang makarating doon, tahimik ko na lang siyang pinagmasdan nang halongkatin ng isang maliit na baul na nakatago sa lumang drawer niya. Maya-maya pa, inilabas niya ang kwintas na merong pendant na sungay ng isang batang kalabaw at saka inabot yon sa akin. Bukod sa napansin ko ang kabigatan nito, ay hindi rin nakaligtas sa paningin ko ang pudpud sa ibang parte ng palawit ng kwintas na ipinagsawalang bahala ko na lamang. Yan, ang agimat ng sungay ng kalabaw. Ipinamana sa akin yan ng lolo mo na ipinasa ko kay Roel. Doon unang nagkaroon ng sama ng loob sa akin ng tatay mo dahil sa kanya ko dapat talaga ipamamana yan. Pero bakit po napunta kay Tito Roel? Hindi na kasi po pwede ang tatay mo dahil nasira ang ngipin niya sa paninigarilyo. Isa pa, mahina rin ang loob niya, kaya hindi siya maaaring magmana ng agimat na yan. Ganun po ba? Pero wala naman po siyang binanggit sa akin tungkol sa agimat na to. Ang sinabi niya lang po sa akin, albularya po kayo. Dahil nagkasundo kaming tatlo noon pa man na mananatiling sikreto ang tungkol dito, lalo pat alam kong ito lang ang magiging huling armas namin laban sa mga aswang. Ibig sabihin, maski si Auntie Lucing, walang kaalam-alam tungkol dyan? Ay, hindi ko alam, pero sana. Pero paano naman po nagkaroon ng kapangyarihan yan? Di ba, karaniwang uri lang to ng sungay ng kalabaw? Oo, karaniwang sungay lang. Pero kahit na anong bagay ay maaaring maging agimat kung ito'y bubusugin ng dasal ng isang bihasang albularyo. Ang kwento ng lolo mo sa akin, yon ang ginawa ng tatay Ernesto niya, kaya naging sagrado ang sungay na ito. Ano naman pong kapangyarihan ang meron yan? Nagbibigay ito ng lakas sa kung sino man ang mangangalaga nito. Pero kung ito ay gagamitin sa masama, babalik ang bisa laban sa may hawak, kaya dapat ay nasa mabuting kamay ito mapunta. Ang galing naman po. Ang ibig sabihin, nasa lahi pala natin ang pagiging albularyo? Oh, tama ka. Pero bakit po sa tingin nyo akong magiging karapat-dapat na maging tagapangalaga niyan? Dahil sa maikling pagsasama natin, ay alam kong may mabuti kang puso tulad ng tsuhin mo. Hindi kasi ito gumagana sa mga taong may masasamang intensyon, kaya kahit mapasa kamay nila ito, hindi ito basta gumagana. Kaya simula bukas, unti-unti ko nang ipapasa sa iyo ang mga kakayahan ko sa panggagamot. Kaya maganda ka. Ito rin ang rason kung bakit pinamanahan ka ng lupa ng tsuhin mo bilang tanda at regalo niya sa iyo para sa magiging kabayanihan mo. Pero paano po kung mabigo ko kayo? Paano po kung ako maging rason para malagay sa kapahamakan tong lugar natin? Manalig lang tayo sa Diyos, Apo. Ako ang bahala. Pero teka, kung alam niyo pong malakas palang kapangyarihan yan, bakit hindi niyo po yung ginamit noon para matalo yung mga aswang? Dahil hindi ito maaaring gamitin ng basta-basta kung walang pahintulot ng magmamana o tagapangalaga. Pero maiintindihan naman po yun kasi unang-una, kapamilya naman kita, 'di ba? Kaya pwede niyong gamitin yan kahit wala pang pahintulot ko. Mahigpit na pinagbabawal yon sa ating pamilya dahil tinuturing na kasamaan ang paggamit ng agimat na walang pahintulot ng magmamana kahit pa sabihing magkapamilya tayo o sa mabuting paraan ito gagamitin. Buong maghapon kaming magkasama sa bahay kasama si Kael. Mabuti na lang at nakinig si Lola Binay sa payo namin ni Kael na ipagpaliban muna niya ang pagronda para makapagpahinga man lang siya. Kinaumagahan, pagkagising ko ay dali-dali akong tumungo sa likod bahay nang marinig ko ang boses nilang dalawa. Bahagya namang nanlaki ang mga mata ko nang makita si Manong Karding at Kael na nag-iensayo sa paggamit ng buntot pagi habang si Lola Binay naman ay tahimik na nakaupo sa upuan at nagmamando ng mga dapat gawin.
Ilang saglit pa, huminto sila nang makita ako ni Kael at tumatagaktakang pawis na lumapit sa akin. Oh, kumusta tulog mo? Ayos naman. Mabuti naman kung ganun. Kasi alam ko napagod ka ngayong araw eh. Kailangan na natin mas mag-aral sa pakikipaglaban sa mga nilalang na yan. Lalo na ako. Sabi ni Lola Binay, mula sa araw na to, kailangan ko mas protektahan ang pamilya ko. Dahil hindi nagtagumpay si Lucing na mapatay si Kuya. Ganun ba? Oo, tama nga talaga si Lola Binay. Na bukod sa masama ang ugali niyang tiyahin mo, ganid pa. Walang iya talaga. Sinabi mo pa. Alam mo, bilib ako sa'yo. Kasi nakakatagal ka sa ugaling meron yan. Kung ako'y nasa poder ni Lucing at sinasaktan ako, baka di ako makatiis at masunog ko yung buong bahay nila. Di naman. Sa katunayan, nabigla nga ako eh. Lalo nung malaman kong mangkukulam na pala siya. Sino kaya nagturo sa kanya? Yun ang aalamin ko. Nandyan po pala kayo. Oo, kanina pa rin ako nakikinig sa usapan ninyo. O siya, Kyle, pakihanda mo na muna yung aalmusalin ni Danica bago namin simulan ng pag-iensayo. Wala pong problema. Halika na, Danica. Pagkatapos kumain ng almusal, kaagad na sinimulan ni Lola Binay ang pagtuturo sa akin ng tamang paggamit ng buntot pagi. Inabot kami ng dapit hapon sa pag-iensayo. Sa katunayan, Miss Anne, napabilib pa nga ako ni Manong Carding dahil mabilis lang niyang natutunan ang mga leksyon ni Lola Binay. Kaya hindi ko na napigilan pa ang mag-usisa dito nang matira kaming dalawa sa labas dahil panandali ang nagpaalam sina Lola Binay at Kael na papasok muna sa loob. Teka lang po, hiningal na ako. Bakit po ba ang bilis niyong matuto? Kahit papano naman may kaalaman na ako sa pakikipaglaban sa kanila. Kaya lang ako nag-ensayong muli para mas mahasa yung kakayaan ko sa paggamit ng mga armas na ito. Ang galing naman po pala. Wala naman ako ibang pagpipilian kundi pag-aralan ng pakikipaglaban sa kanila para naman maprotektahan ang pamilya ko. Higit 3 taon na rin kasi simula nung malaman namin kay Aling Binay na may mga aswang na sumasalakay sa lugar. Kung ganun po, bakit pa po ninyo napili na mangisda tuwing gabi kung alam niyong delikado? Dahil sa mga oras na yan, nagsisilabasan ng mga isda. Pero kung ako ang tatanungin, mas pipiliin ko na lang na manatili sa bahay. Pero may mga anak akong kailangang itaguyod At tanging pangingisda lamang yung alam kong paraan para kumita ako ng pera. Ganun po ba? Oo. O siya, kailangan ko nang umuwi dahil inabutan na naman ako ng dilim. Ay, sige po. Mag-ingat po kayo. Ngumiti pa si Manong Carding sa akin sabay tango bago tuluyang umalis. Panandalian ko pa itong pinagmasdang makalayo sa akin bago ko napagdesisyon ng pumasok na sa loob ng bahay. Nadatnan ko naman si Lola Binay na nag-iisa doon sa sala at katatapos lang na maligo. Ang sabi niya sa akin, nagpaalam daw si Kael na bibisitahin saglit ang kapatid dahil nakatanggap daw ito ng text message mula sa nanay nito na nagkaroon na ng malay ang kapatid na si Michael. Pero maya-maya lang bumabalik ang binata, bit-bit ang magandang balita. Lola, kailangan niyo pong pumunta sa bahay ngayon din. May sinasabi po kasi si Kuya Michael tungkol kay Aling Lucing. Kung ganon, halika, sumama ka, Danica. Tumungo kami sa bahay nila Kael na katamtaman lang naman ang layo mula sa amin. Doon namin nadatnan si Kuya Michael na kalmadong nakahiga sa papag habang nakangiti sa amin. Pansin ko rin na medyo nawawala na yung pamamaga ng paa nito. Samantala, hindi na nagsayang pa ng oras si Lola Binay at kaagad na inosisa ang tungkol kay Auntie Lucing. Kuya, nandito na po sila. Pwede niyo na po bang ikwento kung ano yung punot dulo ng lahat ang nangyari sa inyo? Naging matalik na kaibigan ko si Lucing. Kahit pa, kakalipat niya na sa baryo natin. Mabait kasi ang pakikitungo niya sa akin. Pero nalaman ko na meron siyang gusto sa akin. Pero sinabihan ko siya na kaibigan lang yung turing ko sa kanya. Nung una, akala ko tanggap niya na yun. Kaya inimbitahan niya ako sa tinutuluyan niya para daw masisinan akong kausapin. Doon niya ako pinainom ng kape at mula nun, ang gana ng loob ko sa kanya. Yung tipong parang matagal na kami magkakilala kaya nagkagusto ako sa kanya. Posibleng ginayuma ka niya para makuha ang tiwala mo. Gayuma? Posible po kayang may alam na siya sa ganyan kaya nagkagusto sa kanya si tatay? Imposible. Dahil kahit papano'y naturuan ko ng tatay mo tungkol sa mga gayuma. Isa pa,
Kahit noon pa lang, ay hindi na kami magkasundo ni Lusing. Alam kong hindi siya mangkukulam base sa kanyang mga kilos. Michael, may ideya ka ba kung saan niya nalaman ang paggamit ng itim na mahika? Yun po. Nakita ko siya may kausap ng matandang babae sa likuran ng tinutuluyan niya mula nung dumalas yung pagbisita ko sa kanya. Sabi niya sa akin, namatay din daw yung babaeng yun. Meron din po akong nakikita mga dasal na nakapaskil sa bahay niya na parang Latin ang lengguwahe. At ang masakla pa dun, napansin ko yung nakasabit na krus na nakabaliktad. Malapit doon sa mga kandilang nakatulos sa nakailera ng pabilog. Salamat sa pagsagot sa mga tanong ko. Ligtas na po ba ako? Nung panahon po kasi na nakikita ko siya sa bangungot ko, lagi niya sinasabi na pagmamayari niya ako. Kaya ngayon pa lang, humihingi na ako ng tawad sa inyo. Mag-isayo, Kyle. Dahil ang akala ko, normal lang yung mga nakita ko sa bahay niya. Nabulag ako. Kuya, wala po kayong kasalanan. Wala namang pumigiso sa mga nangyaring to eh. Pero nilagay ko sa kapamakan ng buhay niyo. Pasensya na rin kayo dahil hindi ko kayo matutulungan. Natatakot ako. Walang problema. Ang isipin mo na lang muna yung pagpapagaling mo, kaya wag mo nang alalahanin yon. Poprotektahan namin kayo hanggat makakaya ko. Magpahinga ka na muna dyan hanggang sa tuluyan ng manumbalik ang lakas mo. Mauna na kami. Hindi ko maiwasan ang kabahan nang muling isipin ang mga sinabi ni Kuya Michael nang makauwi na kami sa bahay ni Lola. Lumipas ang ilang mga oras hanggang sa sumapit na ang takip silim. Buong akala ko ay magiging isang normal na gabi lang yon para magpahinga. Pero nabigla kaming lahat nang biglang sumugod si Manong Carding sa amin para ibalitang, Tulong! Tulungan niyo ako! Yung aswang sumugod sa bahay namin. Napatay nila yung isang anak ko! Ano? Teka, hindi ba't may mga pangontra na kayo? Oo, pero hindi tumalam sa kanila yung kasi na sinaboy ko. Parang may kakaiba silang lakas. Sandali, anong ginawa niya sa inyo? Yung bunso ko, pinatay nila sa harap ko. Maghanda kayo, Danica, Kyle. Ngayong gabi ay roronda tayo. pero hindi pa po kayo handa sa pakikipaglaban. Kahit na. Kailangan nating alamin ang rason kung bakit hindi na tinatabla ng mga pangontra ang mga aswang. Kinuha ko ang buntot pagi. Samantala, mga pinatalim na itak naman ang binitbit na armas ni Nakael at Lola Binay. Bago umalis, nagmamadali munang tumungo sa kwarto si Lola Binay para kunin ang agimat at isinuot ito. Dali-dali kaming tumungo sa bahay ni Mang Carding at doon, nadat na namin ang asawa nito at ang panganay na anak na halos mabaliw sa kakahagulgol. Marahang kinilatis ng paningin ko ang nagulong gamit sa loob ng sala nila. Bukod pa ron, umangat ang balahibo ko sa batok nang mapansin ang dugong nagkalat sa semento na sabi ni Manong Carding ay galing sa kanyang anak. Napakagat din ako sa labi nang makita ang mga isinaboy na asin at bawang sa sahig. Saan ba ako nagkulang? Putya, lahat ginawa ko para protektahan ang pamilya ko pero napatay pa rin nila ang bunso ko. Hindi ko na alam kung siya dinala ang labi niya. Pero nakita mo ba kung saan sila dumiretso? Doon sa may kakauyan sa likod ng bahay. Mga kasama, halina kayo. Mga hayop sila. Pero ano kayang rason kung bakit hindi sila tinabla ng bawang at asin? Kung ano pa man ang rason ay siguradong may kinalaman si Lusing dito. Kaya sundan na natin sila bago pa sila makalayo. Naglakas loob kaming tumakbo papasok sa kakahuyan. Nang makarating doon, alerto kaming lumakad sa masukal na daan dahil sa katakot-takot na katahimikan ng lugar. Dahil wala na kaming ibang naririnig bukod sa huni ng mga kulisap. Mabuti na lang hindi na namin kailangan ng lampara na magsisilbing tanglaw sa amin dahil maliwanag naman ang sinag ng bilog na buwan. Maya-maya pa, napatigil kami nang makarinig ng malakas na pag-alulong ng aso na hindi nagtagal ay natagpuan din namin kung saan nagmumula. Napahawak ako sa braso ni Kael sa takot nang makita ang isang malaking itim na aso na nilalantakan ng bangkay ng isang sanggol. Mukha talagang halimaw ang nilalang dahil sa matutulis nitong pangil at mahahabang kuko.
Kaya hindi nagdalawang isip si Manong Karding na sugurin ito matapos makumpirmang anak nga niya ang nilalapa base sa nakitang damit na suot ng biktima. Hindi na nga rin namin napigilan pa si Manong Karding dahil sa pagiging agresibo nito. Sa kasamaang palad, nagsimula kaming magtaka nang hindi tumalab sa halimaw ang hinampas na buntot pagi ng mangingisda. Tumalsik pa nga ito matapos masipa ng aso dahilan para sumaklolo kami. Pero natigilan kami nang marinig ang paghalakhak ni Auntie Lusing mula sa di kalayuan. Maraming salamat naman at nag-abala pa kayong pumunta rito. Sakto, dahil gutom pa itong alaga ko. Kulang pa kasi ang karne ng anak ni Karding para mabusog siya. Walang hiya ka. Ako pa talaga ang walang hiya? Sino bang unang nanakit sa inyo ng mga alaga kong asbo? Hindi ba ikaw? Oo, sinabi nila sa akin na nasaktan mong isa sa kanila noon. Kaya nga, nagsagawa ako ng orasyon para bigyan sila ng sapat na lakas para hindi nyo na sila muling masaktan pa. Pero bakit dinamay mo pati ang batang walang buwang sa mundong ito? Malamang, para makaganti dyan kay Karding dahil minsan niyang nasaktan ng isa sa mga kasamahan ko. Ngayon, bibigyan ko kayo ng pagkakataon na sumuko. Nanay Binay. Ay, Binay na lang. Kasi wala na akong respeto sa'yo mula nang ipahiya mo ko't itapon na parang basura. Kahit kailan, hindi kami susuko sa isang kagaya mong walang kasing sama. Diyos na ang bahala sa'yo. Diyos-Diyosan yung hindi naman totoo. Alam mo, mas mabuti pa nga na nakipagkasundo ako sa matandang mangkukulam para maisanla ang kaluluwa ko sa demonyo kapalit ng pagsanib ng kaluluwa niya sa akin para maging bihasa ka agad ako sa paggamit ng itim na mahika. At ang maganda pa doon, leader siya ng mga aswang at pinagkatiwala niya sa akin ang mga ito. Kaya tingnan mo ko ngayon, kinatatakutan ng lahat. Ano klaseng pag-iisip ang merong kalusing? Mas gusto mo pang katakutan ka ng lahat? Dahil kahit kailan, walang taong gumugusto sa akin. Pinapahirapan ako ng Diyos niyo. Una, nawala ang lalaking pinakamamahal kong si Teryo. Pangalawa, si Michael, na hanggang kaibigan lang ang turing niya sa akin. Kaya gusto ko siyang gayumahin at mahirapan hanggang sa mamatay siya. Dahil kung hindi siya mapupunta sa akin, mas lalong hindi ako papayag na mapunta siya sa iba. At pangatlo, ikaw, dapat patay ka na eh. Pero hindi ko alam kung bakit nabuhay ka pang matanda ka. Tama na! Hindi ko alam kung bakit ikaw ang nagustuhan ni tatay. Ganid ka, auntie! Demonyo ka! Isa ka pa! Wala kang kwenta! At sinong demonyo? Ako? Pwes, patikim pa lang ang lahat ng ginawa ko sa inyo. Kung ganon, maghanda ka. Kayo dapat ang maghanda dahil mas pinili niyong maubos kayo kesa sumuko sa akin. Ngayon, inuutusan kita. Nakitlin mo ang buhay ng bawat isa sa kanila, minamahal kong asbo. Sumenyas lang si Lola Binay sa aming tatlo na umatras muna dahil siya ang makikipaglaban sa nilalang. Nag-alala pa nga ako dahil baka hindi niya kayanin dahil may hawak na tungkod ang isang kamay niya. Pero nagkamali ako. Malakas niya kasing hinampas ng buntot pagi ang asbo matapos itong umatake sa kanya. Nagtamo kaagad ng malaking latay ang nilalang dahilan ng agarang panghihina nito. Hindi nagtagal, walang buhay itong bumagsak sa lupa. Samantala, bakas ang pagkagulat sa mukha ni Auntie Lusing nang maibalik namin dito ang atensyon. Anong nangyari? Bakit bigla kang lumakas? Higit sa lahat, paano mo napatay ang asbo na yan? Nasa ilalim siya ng malakas kong orasyon dahilan para maging mas malakas sila kaysa sa mga karaniwang taong tulad nyo. Hindi dapat siya tinablan ng itak mo kahit na anong talimpan yan. Gusto mong ipaliwanag ko sa'yo? Halika, lumapit ka. Hindi. Anong klaseng kapangyarihan ang meron ka? Kapangyarihan na makatatalo sa'yo. Kaya ikaw ang sumuko. Hindi! May araw din kayong lahat. Babalik ako. Lola, tumakbo po siya papalayo. Sundan po natin siya para matapos ng lahat ng to. Hindi. Kailangan muna nating maubos ang mga nilalang nakakampi niya para wala nang maperwisyo sa lugar natin. Sandali.
Bakit tumalab ngayon ang itak mo? Paano nangyari yun? Mas makabubuti siguro kung sa bahay ko na ipaliwanag ang lahat dahil baka may nagmamanman pa rin sa atin. Nanlaki ang mga mata ko sa pagkagulat nang mapagmasdan ng asbo na biglang bumalik sa pagiging anyong tao, pero hindi naman namin yun pinansin pa at umuwi na. Samantala, hindi na nahintay pa ni Manong Karding ang paliwanag ni Lola Binay at napagdesisyonan ng umuwi dahil sa pag-aalala sa naiwang pamilya niya. Tahimik naman kaming magkakaharap na naupo sa paligid ng mesa matapos ay maingat na hinubad ni Lola Binay ang kwintas tsaka ipinakita sa amin. Ito ang sekreto ko para mapatay ang nilalang na yon. Kung matalino si Lusing, dapat hindi tayo pumayag na mas maging lamang ang kasamaan niya sa atin. Ito ang agimat ng kalabaw, Kael. Astig! Ibig sabihin po ba, matatalo niya ng kahit na anong kasamaan ni Lusing at ang mga aswang? Oo, kaya kailangang ingatan natin ito dahil ito lang ang susi para maprotektahan natin ang baryong ito. Kaya tali ka, maganda ka dahil bukas na bukas din ay sisimulan ko ng pagtuturo sa iyo ng paggamit nito. Opo. Tulad ng napag-usapan, tinuro sa akin ni Lola Binay ang mga orasyon sa paggamit ng agimat kasabay ng pagpapatuloy namin sa pag-iensayo sa pakikipaglaban. Doon lang umikot ang buhay ko sa paglipas ng panahon hanggang sa tuluyan na akong maging bihasa. Dahil doon ay unti-unting lumakas ang loob ko at naging matapang. Hindi nagtagal, dumating ang magandang balita sa amin na bumalik na si Kuya Michael sa Tacloban para ipagpatuloy ang pagtatrabaho nito. Sa kabilang banda, wala na kaming nababalita ang nagiging biktima pa ng mga aswang. Pero, imbis na matuwa, ay nabahala si Lola Binay dahil baka may pinaplanong pagsalakay ang mga aswang. Teka lang, baka naman po kasi tumakas sa sila Lusing kasi naduwag sila. Wala sa bokabularyo ni Lusing ang bastang sumuko. Nakita niyo naman kung gaano siya kadeterminadong makuha ang mga gusto niya. Ano pong gagawin natin yan? Gusto kong sumama ka na magronda dahil bihasa ka na rin naman sa pakikipaglaban. Sige po. Hinintay na lang namin ang paglubog ng araw bago tumungo sa gitna ng kakahuyan para rumonda, bit-bit ang kwintas na agimat na ipinasuot sa akin ni Lola Binay. Maya-maya pa nakarinig kami ng mabilis na kaluskos, kaya hinayaan nila akong harapin ito ng mag-isa. Ramdam ko kasi ang kakaibang talas ng pakiramdam ko. Tulad ng inaasahan, isang ang asbo ang naglilikha ng ingay na narinig namin, kaya inihanda ko ang sarili sa pakikipaglaban. Masasabi ko, nakaramdam ako ng hindi matutumbas ang lakas at enerhiya, Miss Anne. Sobrang liksi kong kumilos, kaya hindi ako nahirapan na mapabagsak ang nilalang gamit lang ang buntot pagi. Pumapalakpak naman si Kael sa pagkamangha nang makalapit ako sa kanila. Wow, ang lupit mo. Para kang nag-iibang anyo dahil sa lakas mo kanina ha. Sabagay, di na rin naman nakapagtataka kasi sobrang determinado mong matuto eh. Tama ka, Kael. O siya, halika na. Umuwi na tayo. Danica, binabati kita dahil nagtagumpay ka na gamitin ang lahat ng itinuro ko sa'yo. Salamat po. Pinapangako ko po na gagamitin ko ang agimat na to sa kabutihan. Basta lagi mong tatandaan na magiging mabisa ang anumang hawak mong armas tuwing suot mo yan. Kaya hindi ka mahihirapang pabagsakin ang mga makakalaban mo. Grabe, ang astig po talaga. Kaya kailangan nating ingatan niya ng mabuti. Tama ka. Noong gabing yon, ang unang beses na nakatulog ako ng mahimbing mula nang mapunta ako sa probinsya ni Lola Binay. Hindi namin inaasahan na unti-unting babalik ang buhay namin sa normal na siyang ipinagpapasalamat naman ng lahat. Muling nabuhay ang dating baryo na minsang napuno ng takot dahil nakakalabas na rin ang mga tao tuwing gabi nang walang pag-aalinlangan. Kung kaya naman napagdesisyon na naming tatlo na itago ng muli sa baul ang agimat. Pero sa mga sandaling yon, napapansin namin ang unti-unting pagbabago ni Kael. Ramdam namin ang pasimpleng pag-iwas niya sa amin. Hanggang sa isang gabi, nagpaalam si Lola Binay na bibisitahin si Manong Karding, kaya kami lang dalawa ni Kael ang naiwan sa bahay.
Oh, saan ka pupunta? Di ba sabi ni Lola Binay dito ka lang? Malaki na ako. Tsaka may pupuntahan lang ako saglit. Saan naman? Wala ka na dun. Tsaka pwede ba? Hayaan mo na lang ako. Total tapos na naman yung laban natin sa mga aswang. Ligtas ka na rito. Kahit pa iwanan kita mag-isa. Kaya mo na rin naman makipaglaban sa kanila eh. Ha? Hindi naman sa ganun. Ang gusto ko lang sabihin, hindi ka kasi nagpaalam kay Lola na aalis O ka. ano naman? Matanda na ako. Kaya wag niyo na akong pakialaman. Che! Nanlaki ang mga mata ko sa gulat sa mga sinabi ni Kael sa akin at wala na akong nagawa ng umalis ito. Madaling araw na rin ang makauwi ang binata na tila parang balisa na parang bang may pilit na itinatago sa aming sikreto. Miss Anne, sinubukan naman namin itong kausapin pero hindi ito sumasagot. Sa halip ay ibinabaling sa iba ang usapan. Ilang araw pa nga ang lumipas at mas lumala pa ang pag-iwas ni Kael sa amin at umabot pa nga sa puntong hindi na rin ito makatingin ng diretso sa amin ni Lola. Pansin ko rin ang panlalamlam ng mga mata niya, kaya napagdesisyonan ni Lola Binay na kausapin ito matapos kong ikwento ang lahat ng napansin ko. Ano bang problema, iho? Aba, napapansin na namin ang mga pag-iwas mo, ha? Wala nga po. Imposibleng wala. Sa tagal nating magkasama, alam ko nang likaw ng bitukan nyo pag may problema kayo. Kaya sabihin mo na, makikinig ako. Oo nga, kung ano man yun, makikinig kami at hindi ka namin huhusgahan. May problema na naman ba kayo ng kuya mo? Tsaka, ilang araw ko na rin napapansin na walang tao sa bahay nyo, ha? Nasaan bang nanay mo? Sa pagkakaalam ko, hindi naman siya sumama kay Michael sa... Wala na siya. Anong ibig mong sabihin? Kinidap siya ni Lusing. Ano? Nilusing? Kailan pa ito nangyari? Noon pa. Kael, bakit hindi mo sa amin sinabi para natulungan ka namin? Dahil may atraso rin ako sa inyo. Ang gusto niyang kapalitin nanay, yung makapangyarihang agimat. Kaya ano? Sandali. Huwag mong sabihin sa akin na ibinigay mo ang hinihingi niya. Ninakaw ko yun sa inyo nung gabi na bumisita ka kay Manong Karding. Patawarin niyo po ako, hindi ko sinasadya. Hindi niya rin binigay sa akin sinabi. Walang niya ka! Anong hindi mo sinasadya? Desperado lang po talaga ako mailigtas si nanay. Alam niyo naman po yung hirap na mawala ng magulang, di ba? Nandilim ang paningin ko sa sobrang galit, kaya malalakas na sipa at suntok ang natanggap ni Kael sa akin. Nang mga oras na yon, hindi ako inawat ni Lola Binay dahil sa pagkabahala nito sa kapakanan ng baryo namin. Ni hindi nga rin sinalag ni Kael ang mga pananakit ko sa kanya. Sa halip ay lumuhod pa siya sa harapan ko para humingi ng tawad pero hindi ko siya pinagbigyan. Sobrang sama kasi ng loob ko sa kanya. Noong gabing yon, kinuwento nito sa amin na hindi sumunod si Auntie Lusing sa usapan nilang dalawa. Bukod pa doon, ibinalita pa nito sa amin ang pinaplanong pagsalakay ng madrasta ko dahil wala nang makapipigil pa rito. Mula noon ay hindi ko na pinansin pa si Kael. Kinabukasan, nagmamadali si Lola Binay na pinayuhan ng mga kababaryo namin na bumalik sa dating gawi ng pag-iingat at paghahanda. Nagtaka pa nga sila noong una kaya hindi nagtagal ay inamin niyang nawawala ang agimat. Pero hindi niya sinabi na si Kael ang rason. Hindi nagtagal, muling nabalot ng takot ang buong lugar dahil mas dumami ang mga bangkay na natatagpuan. Kaya isang gabi nagmamadaling bumisita si Manong Karding sa amin para usisain kung ano na ang plano. Mas lalong nagiging agresibo ang mga asbo. Wala na silang kinatatakutan. Ano ng plano nyo? Sumama ka mamayang gabi. Tapusin na natin ito. Pumunta ako rito para ibalita sa'yo na hindi lang ako may gustong sumama sa laban, kundi pati na rin ang kapamilya ng mga biktima. Maski ang mga matatanda handang sumama. Hindi ko na rin sila mapigilan pa kasi galit na rin sila. O sige, magkita-kita tayo mamayang gabi sa kakahuyan. Magbitbit kayo ng armas ninyo. Sige, sasabihin ko na ito sa kanila ngayon din. Bahagya akong napanganga sa gulat sa sinabi ni Lola Binay tungkol sa plano niyang pagtapos namin sa problemang ito. Kaya naman nagtanong ako sa kanya. Inaya niya ako sa kwarto para kunin sa cabinet ang isang maliit na garapon na merong laman na pulbos.
Ito ang gawa ng Tito Roel mo noon na pinulbos na agimat na sungay ng kalabaw. Saan naman po nang galing yan? Kumuha siya ng kakarampot sa sungay at ginawa niyang pulbos. Napagdesisyonan kong itago na lang ito mula nang mamatay siya para kahit papano may matitira siyang alaala sa akin. Pero ngayon, gagamitin ko na ito. Alang-alang sa baryo natin. Alam kong epektibo din ito para matalo natin ang kasamaan dahil minsan na itong nagamit ni Roel noon. Kaya pala may napansin akong pudpud sa bahagi ng sungay noon. Pero, paano pong effective? Ibig sabihin, pareho lang yung maibibigay sa ating lakas ng pulbos na yan tulad nung agimat? Apo, ikinalulungkot ko na hindi tayo mabibigyan nito ng lakas sa katawan dahil hindi ito kasing lakas ng agimat. Pero napatunayan ng tsuhin mo na pwede nitong palakasin ang armas natin para may laban pa rin tayo sa mga aswang na yon. Yun naman po pala eh. Ba't hindi na lang po ginawang pulbos yung buong sungay para wala nang mawawala at mabigyan pa natin yung mga kababaryo natin. Nang sa ganun, may kakayahan silang protektahan yung pamilya nila. Hindi pwede. Dahil maaaring mawala ng bisa ang agimat kapag tuluyan natin yung pinulbos. At saka, kapag naubos na ang mga pulbos na yan, ano nang mamanahin ng susunod na henerasyon? Paano nila mapoprotektahan ang sarili nila sa darating na laban sa mga aswang katulad na lang nito? Oo nga po, no? Kyle, halika rito. Bakit po? Ihanda mo ang mga armas natin. Ilapag mong lahat sa mesa, dalian mo. Kaagad namang sumunod si Kael sa utos ni Lola Binay. Maya-maya lang, sabay na kaming bumaba at doon namin nadatna ng binata na abala sa paghihilera ng buntot pagi at mga itak sa mesa. Kaagad naman na hinilamusan ni Lola Binay ang mga yon ng pulbos. Napatingin naman sa akin si Kael dahil sa pagtataka, pero inirapan ko lang siya. Masama pa rin kasi ang loob ko sa ginawa niyang pagtataksil, Miss Anne. Sa totoo lang, nadismaya ko dahil tinuring ko na siyang kapatid. Matapos maghanda, tumungo kami sa kakahuyan kasama ang iilang mga kababaryo. Pagkarating doon, nabigla ang lahat dahil meron ng nakaabang na 3 mga asbo na nakapalibot kay Auntie Lucing. Buti na nga lang, napigilan namin ang mga nanggagalaiti naming kasama na sumugod kaagad sa tulong na rin ni Manong Carding. Hindi ko na ito patatagalin pa dahil sinasayang nyo lang ang oras ko. Ngayon, bibigyan ko kayo ng huling pagkakataon para lumuhod sa harap ko para tanggapin ang pagkatalo ninyo. Mukhang malabong mangyari yan. Lalabanan ka namin. Kahit paalam naman natin na wala na kayong kalaban-laban. Dahil nasa akin na tong sikretong agimat ninyo. Alam mo, sa totoo lang, dapat kayong kabahan dahil traidor yung kasama niyong si Kael eh. Siya lang naman ang umamin sa akin na ito ang dahilan para mabasag niyo ang mga mahika na ginawa ko sa mga asbo. Hindi mo naman din yan magagamit ng basta-basta. Hindi ko man ito magamit dahil wala akong alam sa kung anong orasyon man ang ginagawa niyo rito. Pero kampante na ako dahil wala na kayong laban sa amin. O ano? Bakit hindi niyo pa pinapatay ang si Kael na nagtraidor sa inyo? Uulitin ko ha, na nakipagkasundo yan sa akin. Hindi ka tumupad sa usapan natin! Pwes, hindi ko nakasalanan kung uto-uto ka. Dahil nandito na rin lang naman ang mga kababaryo niyong walang isip. Gusto kong itanong sa kanila na ganyan bang itinuturing niyong bayani? Na handa kayong ipagkalulo? Huwag mong ibaling sa kanya ang kasamaan mo. Nasaan ang nanay niya? Sige, ganito na lang. Ako mismo ang magsusuko sa inyo ng nanay niya kung kayo ang mananalo laban sa mga asbo. Sige, kakasa kami. Pero wag kang umasang bubuhayin pa namin ang isa sa inyo. Aba, tapang-tapangan. Pues sige, kala mo naman masisindak mo ko. Hoy, alam ko kung gaano kang kaduwag, ano? Tingnan natin. Maganda na kayo. Tutulong ako. Hindi na, Lola. Ibigay niyo na lang kay Manong Carding ang armas niyo. Kami ng 3 ang bahala. Oo nga po. Sige. Kayo na ang bahala dahil malaki naman ang tiwala ko sa inyo. Eto, Carding. Salamat mga kasama. Ipaubahin nyo na sa amin ang laban na to para wala nang madamay pa sa inyo.
Mabuti na lang at nagkasundo ang mga kababaryo namin sa sinabi ni Manong Karding. Kaya hindi na rin namin pinatagal pa ang laban at kaagad na sumugod sa mga asbo. Tigi-tigisa kami ng makakalaban na nilalang. Buong lakas naming hinahagupit ni Manong Karding ng buntot pagi ang mga nilalang na kinakalaban namin habang si Kael naman ay unat kamay na tinataga ang kalaban nito. Mas mabilis mang kumilos ang mga nilalang kesa sa amin. Kaagad nang hina ang katawan nila dahil sa lakas na taglay ng bawat armas namin. Kaya hindi nagtagal ay sabay-sabay namin silang napabagsak. Tanging paghiyaw na lang ang nagawa ni Auntie Lucing sa pagkagulat nang masaksihan itong naubos namin ang ipinagmamalaki niyang mga aswang. Ano? Meron pa ba? Paano niyo yun nagawa? Hindi ko na sasabihin pa sa'yo. Tulad ng sinabi mo, hindi ko na ito patatagalin pa. Nasaan ang nanay ni Kael? Hindi ko sasabihin. Kung isakal ko sa'yo itong buntot pagi, nakikipagmatigasan ka pa? Ang kapal talaga ng mukha mo. Akin na nga yung agimat ko. Eto na, isusoli ko na. Kapag ba sinabi ko sa inyo kung nasa ng nanay ni Kael, hindi niyo ako papatayin. Sige, nandun sa bodega, sa tinutuluyan ko, malapit sa bahay ni Kael. Nagmamakaawa ako, utang na loob. Huwag niyo ako papatayin. Napatayin niyo naman na lahat ng mga aswang na kasama ko, hindi ba? Kael, gusto mo ba tong gantihan? Oo, pero ipapaubaya ko na sa mga kasamahan natin na kanina pa nagtitimpi sa babaeng yan. O sige, maganda yan. Para kahit papano, makaganti naman sila. Kung ganon mga kasama, ito na ang panahon nyo para gumanti sa babaeng nagdala ng kamalasa sa lugar natin. Pahirapan nyo siya hanggang sa mawala na siya ng buhay. Teka, huwag! Kasalanan sa Diyos yan! Tarantado! Lakas ang loob mong banggitin ng pangalan ng Diyos. Kahit ano pandasal mo, si Satanas ang kukuha sa'yo. Birahin na kita dyan. Tama na yan. Iligtas na natin yung nanay mo. Kaagad kaming tumakbo patungo sa itinurong lugar ni Auntie Lucing kung saan itinago ang nanay ni Kael. Doon ay nadatnan namin siyang nakatali at nakabusalang bibig. Hindi nagtagal ay umuwi na kami kasama sila. At noong gabi rin yon, tumungo si Manong Karding sa amin para ibalita na napatay na ng mga kababaryo namin si Auntie Lucing. Nagpasalamat nga rin ito sa ginawang kabayanihan namin. Hindi nagtagal, unti-unting bumalik sa normal ang pamumuhay ng lahat ng tao sa baryo. Samantala, napatawad ko na rin naman si Kael sa minsang paggawa nito ng kasalanan sa amin. Bukod doon, nabigyan ng maayos na burol ang mga biktima ng aswang. Sa paglipas ng ilang buwan na pagdesisyonan kong gawin na lang na farm ang lupa na ipinamana sa akin dahil naalala kong mahilig si Tito Ruel sa mga hayop. Pero sa kabila ng lahat ng yon, ang maituturing kong bayani ay ang agimat ng sungay ng kalabaw. Tumibay ang pagsasama namin sa paglipas ng panahon hanggang sa dumating na ang araw ng pagre-retiro ni Lola Binay. Kaya sa akin niya ipinasa ang kanyang pagiging albularya. Masasabi ko, naging masaya naman ako doon dahil mas nakakatulong pa ako sa mas maraming tao, Miss Anne. Pero alam niyo po ang napagtanto ko? Bukod sa agimat, ay ang pagtitiwala sa sarili nating kakayahan ang magsasalba sa atin sa kahit ano pang problema na mapagdaanan natin sa buhay. Pati na rin ang pagiging kontento na minsan ay hindi matutupad ang pangarap natin, hindi dahil sa malas tayo o may kakulangan sa atin, kundi para mas mapagtibay ang ating loob. Kaya naman sa pagtatapos ng storyang ito, ng karanasan ko sa buhay, gusto kong itanong sa mga nakikinig kung minsan ba sa buhay ay naranasan na ninyong magkawatak ang inyong pamilya. Kung oo, paano kayong bumangon muli para ipagpatuloy ang buhay? Sana'y masagot niyo ang tanong ko. Maari po kayong mag-comment para mabasa ko ang iba't ibang klase ng katapangan na meron sa mga tagapakinig ni Miss Anne. Nagustuhan niyo po ba ang ating kwento ngayong araw? Kung oo ang sagot at hindi mo pa nagagawa, subscribe na! Click the notification bell para updated ka sa tuwing maglalabas kami ng bagong kwento. Click like at mag-iwan na rin ng comment. Masayang-masaya ako tuwing nagbabasa ng messages mula sa inyo.
At kung may sarili kayong karanasan na gusto nyong ibahagi sa amin, email lang sa missanhorrorstories@gmail.com. Dire-diretso lang, missanhorrorstories@gmail.com. Malay nyo, sa susunod, yung kwento na ninyo ang binabasa namin para sa ating mga tagapakinig. Hanggang dito na lamang po muna at maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta.